Mahabang panahon ng kapayapaan ang umiral sa apat na dome. Nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng apat na hari para sa kapayapaan. Hindi ako makapaniwalang sa wakas. Magiging mapayapa na ang ating mga kaharian. Wika ni Haring Balaw. Maging ako, kaibigan. Hindi ko akalaing magkakaharap tayo sa bulwagang ito habang nagsasalo sa isang mapayapang hapunan. Tugon ni Haring Santor. Marami tayong napagdaanan, ngunit nagawa natin itong lampasan. Masaya kong nakamit natin ang kapayapaan at pagkakapantay-pantay. Wika ni Haring Tikbalang. Masaya ako dahil sa wakas. Makakakain na uli ako ng masarap na pagkain mula sa kusina ng mga sentor. Wika ni Haring Bungisngis habang nakaharap sa bulwagan ni Apo Remus. Habang nagkakasayahan ang lahat, dumating naman ang hari ng mga diwata. Pagbati sa mga dakilang hari ng apat na dome. Eto, tanggapin niyo ang munti naming alay. Gamitin niyo ang mga bakal na ito para maisaayos ang inyong mga kaharian. Napalingon si Haring Balaw. Binati si Haring Ragon. Maligayang pagdating sa aming salo-salo, mahal na Haring Ragon. Maupo ka. Ang ikalimang upuan ay para sa iyo. Wika ni Haring Balaw. Isang karangalan ang mapabilang sa bulwagang ito. Noon ay pinapanood ko lang mula sa tore ang kasiyahan. Pero ngayon nandito na ako, nakikisaya sa mga dakilang pinuno. Tugon ni Haring Ragon. Ang kasiyahang iyon ay nagaganap isang beses sa loob ng isang taon. Ito ay ginagawa bilang pag-alala sa paglalang ng apat na dome. Habang nagkakasayahan, hindi maiwasan ni Haring Ragon na mapansin na wala si Apo Remus, kaya kaagad siyang nagtanong. Paumanhin mga kapwa ko pinuno, nasaan ang mahal na Apo? Bakit hindi ko siya nakita simula nang dumating ako? Nagkatinginan ang apat na hari. Nagpasya si Haring Balaw na sabihin ang dahilan kung bakit wala ang Apo. May mahalagang aasikasuhin ang mahal na Apo. Inihabilin niya sa amin ang pamumuno sa apat na dome. Nakakalungkot man, ngunit kailangan ipagdiwang muli ang araw ng pagkalalang nang wala ang aming dakilang pinuno. Pagpapaliwanag ni Haring Balaw. Nauunawaan ko, Haring Balaw, at salamat sa impormasyon. Pero ganun pa man, hindi tayo dapat malungkot. Ito ang unang beses na dadalo kaming mga diwata sa kasiyahan sa araw ng paglalang. Kaya hayaan niyong magbigay kami ng kaunting kasiyahan. Sa isang pilantik ni Haring Ragon, nagliparan ang mga lambana. Nagtipon-tipon ang mga ito. Bumuo ng mga hugis. Kadalasan sa mga ito ay simbolo ng mga hari ng apat na dome. Nang matapos, nagliparan naman sa kalangitan ang napakaliwanag ng mga paputok. Laking gulat ng mga engkanto nang biglang magsalita si Gaston. Mula sa mundo ng mga tao ang paputok na yan. Medyo mabaho lang ang usok. Pero tignan niyo kung gaano kaganda. Nakatingala ang mga engkanto. Namangha sa dalang paputok ni Gaston. Ito ang unang beses na nakakita ng ganito ang mga elemento. Gusto ko ang dala mong paputok, Gaston. Maaari mo ba kong dalhan yan sa susunod? Tanong ni Haring Balaw. Tumangulang si Gaston.
Muling pinanood ang mga pagsabog ng makukulay na liwanag sa kalangitan. Ngunit biglang nabura ang ngiti sa mukha nito nang mamataan ang isang pentagramong biglang lumitaw. Sinubukan nitong kunin ang atensyon ni Haring Ragon, ngunit abala ang hari sa pakikipag-usap. Nang ibalik nito ang tingin sa kalangitan, wala na ang pentagramo. Nanatiling palaisipan kay Gaston ang nakita dahil pamilyar ito sa kanya. Umaga na nang matapos ang kasiyahan. Lango ang apat na hari, kaya nagpa siya sina Gaston at Haring Ragon na hayaang makatulog ang mga ito. Pagbalik sa kanilang karian, tumuloy si Gaston sa aklatan ni Haring Ragon. Binuksan nito ang apat na aklat ng pantas at doon ay muling nakita ang itim na pentagramo. Nanlaki mga mata nito dahil hindi nga siya nagkamali ng hinala. Sinasabi ko na nga ba? Biglang napalingon si Gaston nang marinig ang boses ni Haring Ragon. Anong problema, Gaston? Mukhang balisa ka. At bakit ka nandito sa aklatan? Teka, yan ang aklat ng apat na pantas. Oo, ang pentagramong simbolo ng diwata ng dilim. Nakita ko kagabi. Alam ko na hindi yan guni-guni, Ragon. Biglang nabahala ang hari ng mga diwata dahil ito din ang naging palatandaan nang minsang magkaroon ng kaguluhan sa karian ng mga diwata kung saan nadamay maging ang mundo ng mga tao. Kailangan malaman ito ng apat na hari. Kailangan pagandaan ng mga kaganapan. Wika ni Haring Ragon. Dali-daling lumabas ang hari sa kwarto. Tinungo nito ang kanyang bulwagan upang kausapin ang mga ministro ng kanyang karian. Hindi biro ang pangitain ng itim na pentagramo dahil alam nilang kapahamakan ang dala nito sa lahat. Minabuti na din ni Haring Ragon na ipakalat ito sa apat na dome upang makapaghanda. Nang marinig ng apat na hari ang balita, kaagad nagsipaghanda ang mga ito. Pinag-igting ang mga depensa sa kanya-kanyang dome. Sa tulong ng apat na pantas na mga diwata, nagawa nilang paganahin ang malaking pananggalang ng apat na karian sa tulong ng elementong tagapagbantay. Mabuti na lang at nagawa niyong gisingin ang apat na higanteng tagapagbantay. Ngayon, kung may darating mang panganib sa apat na dome, sila ang unang makakaramdam at kikilos upang pigilan ito. Wika ni Haring Ragon. Samantalang sa apat na dome naman, muling nagpatawag ng pagpupulong ang apat na hari sa lahat ng nasasakupan. Inihayag sa mga naninirahan doon ang paparating na panganib. Nabahala ang mga mamamayan, ngunit sinigurado ng mga hari ang kanilang kaligtasan. Wala kayong dapat ipag-alala dahil titiyakin namin ang inyong kaligtasan. Sinisigurado ng apat na hari, walang mapapahamak kung sakaling dumating ang malaking kaguluhan. Muling nabalot ng takot ang apat na dome. Inakala nilang magtatagal ang kapayapaang tinatamasa. Pero sa kabila ng banta, tiwala ang apat na hari na magagawa nila itong lampasan. Inakala ko pa naman na magkakaroon na ng panghabang buhay na kapayapaan sa mundong ito. Pero ito na naman, isang walang magawang nilalang ang nagbabantang manggulo. Wika ni Haring Sentor. Marami na tayong pinagdaanang pagsubok, ngunit nandito pa din tayo. Nangangahulugan na walang sino man ang tatalo sa atin. Sa paglipas ng mga araw,
Nanatiling alerto ang mga bantay ng bawat karian. Wala namang nangyayaring hindi kanais-nais. Hanggang isang umaga, sa karian ng mga bungisngis, natanaw ng bantay ng hari ang isang pulutong ng hindi kilalang mga kawal. Dali-daling nag-ulat ang mga ito sa kanilang pinuno. Kaagad namang pinunta ni Haring Bungisngis ang paparating na hukbo. Nanlaki mga mata nito nang makita ang banderang dala. Halos hindi magkamayaw ang hari. Dali-dali itong nagpadala ng mensahero kay Haring Tikbalang upang ipagbigay alam ang nangyayari. Nakainga ng maluwag si Haring Bungisngis nang makitang lumampas ang nasabing hukbo. Ilang sandali pa, dumating ang Haring Tikbalang kasama ang ilang piniling mga mandirigma. "Totoo ba ang sinabi ng mensahero mo, Haring Bungisngis? Nasaan ang hukbo ni Karim?" Tanong ni Haring Tikbalang. "Dumaan lang sila sa aking karyada. Patungo sila sa Ilagang Silangan. Sa wari ko ay pupunta nila ang mahinang sakop ng karian ni Haring Sentor. Ipinatawag kita, hindi dahil kailangan ko ng tulong, kundi nais kong ipagbigay alam mo sa Haring Sentor ang paparating na panganib." Wika ni Haring Bungisngis. "Huwag kang mag-alala, Haring Bungisngis. Alam kong nakahanda si Haring Sentor sa maaaring mangyari. Ito ang pinakahinihintay nating kaganapan. Muli na namang nagpakita ang hukbo ni Karim." Wika ni Haring Tikbalang. Matapos mag-usap ng dalawang hari, kaagad nang umalis sa mga tikbalang upang subaybayan ang kilos ni Karim. Kaunting kaalaman, si Karim ay general na namumuno sa mga kawal ni Dulong. Ang pagpapakita nito, nangangahulugang inihahanda nila ang muling pagbabalik ng kanilang Panginoon. Ilang mensahero na din ang pinadala sa 4 na karian upang hanapin si Apo Remus. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nila matuntun. Walang bakas na naiwan ang Haring Garuda na tila sinasadya nitong hindi magpakita. "Bigo ang mga mensahero kong mahanap si Apo Remus, maging ang pinakamahusay kong tagatugis. Wala ring nahanap na bakas ng ating pinuno." Wika ni Haring Balaw. Kausap nito si Haring Sentor na nooy nagmamasid lamang. Ilang sandali pa natanaw ni Haring Sentor ang paparating na hukbo. At dahil papasok ang mga ito sa kanyang nasasakupan, kaagad itong lumakad upang salubungin ang mga kalaban. Piniling magpaiwan sa kanyang karian ni Haring Balaw upang masigurado ang kaligtasan ng lugar. Dahil sa lahat ng karian, ang sakop ni Haring Sentor ang siyang nagtamo ng pinakamalaking pinsala. Kulang ang kanyang mga kawal upang ipagtanggol ito. Ang nakakapagtaka, bakit sa lumang minahan ng mga sentor sila nagpunta? Gayong wala naman silang makukuha sa lugar na yun. Naging palaisipan ito kay Haring Balaw dahil inilipat na ng mga sentor ang minahan ng bakal sa mismong loob ng kanilang dome. Patuloy na pinag-iisipan ni Haring Balaw ang nangyayari, ngunit hindi ito makahanap ng sapat na dahilan kung bakit sa lumang minahan nagpunta ang hukbo ni Karim. Samantalang sa dako ni Haring Sentor, nagawa nilang abutan ang hukbo. Kaagad itong hinarang. "Ano ang kailangan nyo sa lupain ito? Hindi kayo taga rito." Wika ni Haring Sentor. Hindi sumagot ang mga kawal. Sinisipat ni Haring Sentor ang muka ng mga ito.
Ngunit wala siyang makita dahil purong itim. Wala ring nakitang mata ang hari. Maya-maya bumaba ang isa sa mga ito at lumapit sa kanya. Inabot ang isang nilukot na papel. Binasa ito ng hari. Nanlaki mga mata nang makita ang mensaheng nakasulat. Napatingin ito sa kanyang mga kawal na nag-aantay ng kanyang utos. Muli nitong ibinaling ang tingin sa mga itim na kawal. Buong lakas na sumigaw ng sugod. Agad namang sumunod ang kanyang mga mandirigma. Nagpang-abot ang 2 pangkat. Dahil sa lakas sa taglay ng mga sentor, nagawa nilang matalo ang mga kalaban. Siniguro ni Haring Sentor na wala ng buhay sa mga ito. Pagbalik nila, kaagad silang sinalubong ni Haring Balaw. Ano ang nangyari, Haring Sentor? Ano ang dahilan ng pagpunta nila sa lugar? Tanong nito. Agad namang inabot ni Haring Sentor ang sulat mula sa mga itim na kawal. Maging si Haring Balaw ay nagulat nang makita ang laman ng sulat. Ang lakas ng loob nilang angkinin ng lugar na yon. Ano ang karapatan nila? Wika ni Haring Balaw. Hindi malayong gawin nila ito sa iba pang kaharian. Mabuti na lang at inubos namin ang kawal na yon. Matatagalan pa ang pagsalakay ng iba pa nilang puwersa. Pero kailangan pa rin natin silang pagandaan. Ipadala ang mensahe sa hari ng mga diwata. Dali-daling nag-utos ng mensahero si Haring Balaw. Ipinaabot sa lahat ng mga kaharian ang natanggap na mensahe mula sa itim na kawal. Ngunit lingid sa kalaman ni Haring Sentor at Haring Balaw, nagsimula ng manakop ang mga ito sa iba pang panig ng 4 na dome. Laking gulat ng 2 nang makatanggap sila ng mensahe mula naman kay Haring Bungisngis na nakatanggap din ito ng parehong sulat. Ang nilalaman ng sulat na yun, utos ng pagsuko ng kani-kanilang teritoryo sa itim na hukbo. Maya-maya pa dumating ang mensahero ng mga tikbalang at gaya nila. Nakatanggap din ito ng parehong sulat. Nagpatawag ng pagpupulong ang 4 na dome. Pinag-usapan na maaaring gawin kung sakaling sumalakay ang itim na kawal sa pamumuno ni General Karim. Maswerte lang dahil wala si General Karim sa kanilang mga hanay. Kung nagkataong naroon siya, malamang nabaliktad ang sitwasyon. Wika ni Haring Sentor. Kinakatakutan sa 4 na dome ang lakas ng itim na general. Minsan nila itong nakaharap sa labanan at kung wala ang tulong kay Apo Remus, hindi sila makakaligtas sa kalupitan ng general. Tandang-tanda ko pa ang nangyari nang minsan natin siyang makaharap sa digmaan. Yun ang unang beses na natakot ako sa isang kalaban. Wika ni Haring Balaw. Mga bata pa tayo noon at wala pa masyadong karanasan, Haring Balaw. Ngunit ngayon, sisiguraduhin kong walang matitira sa kanila. Tugon ni Haring Tikbalang. Hindi naman nagsasalita si Haring Bungisngis. Mahahalata ang takot sa mukha nito. Hinayaan na lang nilang manahimik ang hari dahil sila mismo ang nakakaalam kung ano ang nangyari nang minsang nahuli ng itim na hukbo si Haring Bungisngis. Ilang sandali pa dumating si Haring Ragon kasama si Gaston at Ulysses. Nakahanda na ang aking mga kawal kung ano man ang gagawin. Kayo na lang ang inaantay namin. Wika ng hari. Dumungaw sa bintana si Haring Tikbalang. Nanlaki mga mata nito nang makitang buong hukbo ng mga kawal ng diwata ang nakapaikot sa bulwagan.
Kasama mo ang buong hukbo. Gaano ba kalaki ang hukbo ni General Karim? Tanong ng Haring Tikbalang. At sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, isang malakas na dugungdong ang narinig. Isa-isang nagsipagdungaw ang mga hari. Nakita ang napakalaking pentagramong lumitaw sa kalangitan. Ito ang pentagramong nakita ni Gaston nung nasa pagdiriwang sila ng araw ng paglikha. Maya-maya pa naglitawan mula sa kalangitan ang napakaraming itim na mandirigma. Ilan sa kanila ay may mga pakpak. Ang ilan naman ay nakasakay sa mga lumilipad na nilalang. Kasunod nito, isang higanteng taong ibon na kulay itim ang balahibo. Pinagmasdan ni Gaston ang 4 na hari. Kitang-kita ang takot sa mga ito. Ano bang meron sa nilalang na yan? At bakit ba takot na takot yung hari ng 4 na dome? Tanong ni Gaston. Yan si Dulong. Siya ang bathala ng pagkawasak at kadiliman. Siya din ang nagbigay ng kapangyarihan ni Aling Hatong. Ngayon siya na mismo ang bumaba para ipagpatuloy ang planong pagwasak sa 4 na dome. Tugon ni Haring Ragon. Natawa ng bahagya si Gaston dahil tila nakakita ng multo si Haring Tikbalang nang matanaw ang bathala ng pagkawasak. Haring Tikbalang, siguro naman nasagot na ang tanong mo kung bakit ko dinala ang buong hukbo ng mga diwata. Wika ni Haring Ragon. Kapag minamalas ka nga naman. Wika ni Haring Sentor. Ikinumpas ng itim na nilalang ang kanyang kamay. Nagsimulang sumugod ang mga kawal nito. Nagsipaghanda naman ang lahat ng mandirigma ng 4 na dome. Sinalubong ang paparating na puwersa ng kalaban. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas. Malaking pinsala ang nadulot ng mga ito. Nabalot ng pangamba ang paligid dahil alam nilang wala silang laban sa puwersa ng bathala. Idagdag mo pa ang walang awa nitong general. Nasaan ang pinagmamalaki niyong pinuno? Bakit hindi siya magpakita ngayon? Kung nakinig lang sana kayo sa babala ko, hindi na tayo aabot sa ganito. Wika ng malaking nilalang. Nanatiling nakatayo ang mga hari habang nakikitang unti-unting natatalo ang kanilang hukbo. Hindi na ako makatisa. Kung naatim yung manood, pues ako hindi. Wika ni Gaston. Tinawag niya ang Minokawa. Ngunit nang lilipad na sana ang Minokawa, bigla namang nagpakita sa kalangitan ang isang malaking nilalang. Natanggal ang takot ng mga ito nang biglang lumitaw ang isang pamilyar na pentagramo. Si Apo Remus, magsipaganda na kayo. Susugod na tayo. Wika ni Haring Balaw at mula sa pentagramo, naglitawan naman ang mga gintong kawal. Lumapag si Apo Remus sa kanilang harapan at nagsalita. Pasensya na kung matagal akong nawala. Kinakailangan ko pang kunin ang loob ng mga gintong kawal upang hikayatin silang lumaban sa panig natin. Matapos magsalita ng Apo, kagad itong lumipad papunta sa kinaroroonan ni Dulong. Halos magkawig ang dalawa. Ang pinagkaiba nga lang, ang kulay ng bathala ng pagkawasak, halos kasing itim ng kadiliman. Mata lamang ang nagliliwanag. Sa sobrang bilis ni Apo Remus, hindi napansin ni Dulong ang pagdating nito. Isang malakas sa suntok ang binitawan niya
dahilan para tumalsik ang bathala ng pagkawasak papunta sa isang bundok. Dali-dali naman itong bumangon upang gumanti. Ngunit sinalubong siya ng apoy mula sa Minokawa. Sunod-sunod na umatake ang iba pang tagapagbantay ng 4 na dome. May isang bagay kang nakalimutan, Dulom. Hindi basta-bastang magpapatalo ang mga diwata at engkanto. Hindi ko alam kung bakit pilit kang kumakampi sa mga mabababang uri ng nilalang, Remus. Isa kang bathala. Ano ang makukuha mo sa pakikitungo sa mga ito? Tanong ni Dulom. Wala sa katayuan ang pagmamalasakit at pangalaga ng balanse ng mundo, Dulom. Nagpasya kong pumanig sa mga sinasabi mong mababang uri dahil sa kanila ko nakita ang pagpapahalaga sa buhay. Akmang tatayo pa sana si Dulom nang bigla siyang hampasin ng buntot ng zaratan, dahilan para muli itong matumba. Huwag ka nang tumayo pa at lumaban, Dulom. Tignan mo ang mga kawal mo. Napalingon si Dulom sa paligid. Nakita nitong nilulupig ng mga gintong kawal ang kanyang sakop. Maging si General Karim, walang kahirap-hirap na pinabagsak ni Gaston. Isuko mo na lang ang laban, Dulom, dahil wala ka nang magagawa pa. Tanggapin mo na ang katotohanan na hindi ka kailanman magiging kagaya ko. Wala kang pagpapahalaga sa buhay dahil ang tangi mo lang alam ay ang mangwasak. Wika ni Apo Remus. Kagad lumipad si Dulom. Hindi dito nagwawakas ang lahat, Remus. Antayin mo ang pagbabalik ko. At sa oras na dumating yun, sisiguraduhin ko na ikaw ang magmamakaawa sa akin. Wika nito. Kagad siyang naglaho kasama ang itim na kawal. Unti-unting nagliwanag ang paligid. Sa isang kumpas lang ng gintong pakpak ni Apo Remus, nagbalik sa dati ang lahat ng nasira. May ilan pang itim na kawal ang natira. Kaya naman tinugis ito ng mga kawal mula sa pangkat ng mga diwata at 4 na dome. Alam kong darating si Dulom, kaya pinili kong kausapin ang mga kapwa ko bathala upang ipairam sa akin ang mga gintong kawal. Pasensya na kayo kung medyo natagalan ng pagbabalik. Wika ni Apo Remus. Nagsipaglood naman ng lahat sa presensya ng Haring Garuda. Nang mga sandaling ito ipinangako ni Apo Remus sa 4 na hari ang walang hanggang kapayapaan. Maging si Gaston, bumalik na sa mundo ng mga tao. Naging mapayapa ang 4 na dome. Bagaman napalitan na ang mga hari, hindi nagbago ang kanilang adhikain. Ito ay ang pangalagaan ang 4 na balanse ng mundo ng mga tao at mundo ng mga elemento. Ang pangyayaring ito, naganap sa mundo ng mga engkanto at hindi din malayo na mangyari sa mundo ng mga tao. Wika ni Nanang Salve. Hindi makapaniwala ang mga kamag-anak nito na naganap ang ganong kalaking digmaan sa mundo ng mga elemento. At bilang angkan ng mga babaylan, pinaghandaan nila ang kaganapang ito. Ngunit kagaya ng kaganapan sa mundo ng mga elemento, kung sakaling magkaroon ng kaguluhan sa mundo ng mga tao, siguradong meron ding darating na tagapagtanggol, kagaya ni Apo Remus.